Nagsimula ng kara-rating lang ni Bina sa isang marangyang hotel. Pagpasok niya sa lobby, nakita niya ang isang grupo ng mga kaibigan na nagtitipon hindi malayo sa kanya. Kasabay nito, ang mga tagalinis ng hotel ay nagtatrabaho sa malapit, papasok at palabas ng lugar. At doon nagkaroon ng matapang na ideya si Bina. Walang pag-aalinlangan, nagsuot siya ng mas malinis na uniforme at dumiretso papunta sa grupo, na parang may karapatan siyang mapunta doon. Pagkatapos ay tinukoy niya ang isa sa mga babae at nagbitaw ng isang nakakahiyang akusasyon, na parang nagpapahiwatig na ang babae ay nagmula sa isang respetadong pamilya, ngunit nagnanakaw ng asawa ng iba. Ang babae ay lubos na natigilan. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari o kung bakit bigla siyang tina-target. Matapos lumayo si Bina, hinabol siya ng babae, nang hihingi ng mga sagot, nagtatanong kung bakit siya ay napahiya sa publiko at sinusubukang alamin kung sino si Bina. Lumingon si Bina at lalong itinulak ang kasinungalingan. Siya ay nagsabing ang babae ay nakipagtalik sa kanyang asawa kahit na hindi man lang alam ng babae kung sino si Bina. Nataranta ang babae at iginiit na hindi sinabi ni Jiang sa kanya na may asawa na siya. Sa sandaling marinig ni Bina ang pangalan ni Jiang, siya ay agad na nalungkot sa sobrang sakit ng ulo. Napahagulgol siya sa pagsasabing kung bakit hindi umuuwi si Jiang dahil sinasayang nito ang kanyang oras sa babaeng ito. Inaangkin niya na mahal niya si Jiang ngunit pinagtaksilan siya nito. Pagkatapos ay pinilipot niya ang kutsilyo at tinanong kung akala ng babae ay mayaman bago nagbigay ng masakit na detalye. Sinabi niya na hindi nila kayang bumili ng 2 pares ng sapatos pang baby. Sinabi ni Bina na hahanapin niya si Jiang at papahiyain ito sa harap ng lahat. Ngayon ay takot na takot ang babae. Siya ay nagmakaawa kay Bina na huwag gumawa ng eksena dahil kung lalabas ang katotohanan, siya ay mapapahiya sa publiko. Dahil sa desperado na itong pigilan, inaalok niya ang lahat ng mayroon siya, ang kanyang handbag, lahat ng pera sa loob, ang kanyang pulse earrings, maging ang matataas na takong na kanyang suot. Nangako siyang puputulan niya ang mga bagay kay Jiang at nagmakaawa siya kay Bina na manahimik. Nagkunwaring umihiyak si Bina, pagkatapos ay naglakad palayo, ngunit sa loob-loob niya ay kontento na siya. Perpekto ang naging resulta ng plano at ito pa lamang ang simula. Maya-maya, 2 babae ang dumating upang salubungin si Bina. Pinuri nila siya, sinasabing walang makakapantay sa kanya pagdating sa pag-arte at panloloko ng mga tao. Inamin pa nga nila na mas mahusay siya kaysa sa kanila at gusto nilang makipagtulungan sa kanya. Hindi tutol si Bina sa pagtutulungan, ngunit may isa siyang nilinaw. Hindi niya kailanman manloloko ng mga bata o matatanda. Ang linyang iyon ay agad na ikinaihiritan ng 2 babae. Sinasabi nilang walang mga patakaran sa kanilang mundo at kung may sino mang humadlang sa kanilang daan, tatanggalin ang taong iyon. Nang gabing iyon, napansin ni Bina ang ilang mga pulis na nagtitipon sa labas ng kanyang apartment building. Hindi siya nagatubili. Mabilis niyang iniligpit ang ilang mahahalagang gamit sa isang bag at tumakas sa kanyang tahanan bago pa man mangyari ang anumang bagay. Kinabukasan, binisita niya ang libingan ng kanyang mga magulang, ibinuhos ang lahat pagkadismaya na dala niya simula nang sila ay pumanaw. Habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig at namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Inamin niya na wala siyang trabaho at wala nang natitira sa mundong ito. Sa totoo lang, mayroon siyang isang nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Bai, ngunit sumpa siyang hindi na niya ito makikita muli. Sa sandaling iyon, ang pangalan ni Bai ay nagliwanag sa kanyang telepono. Tinitigan ni Bina ang screen at tinanggihan ang tawag, ngunit ang mga tawag ay paulit-ulit hanggang sa wakas ay sinagot niya. Sinabi sa kanya ni Bai na malapit na siyang magpakasal. Malinaw na nabigla si Bina, ngunit sa halip na maging masaya. Inakala niyang ikakasal lang ang kanyang kapatid para ipagtabuyan siya. Galit at nasaktan, sinabi ni Bina na hindi siya dadalo sa kasal, pagkatapos ay tinapos ang tawag. Hindi nagtagal, naglakbay si Bina papunta sa ibang lungsod sakay ng lancha. Nang mahanap niya ang kanyang upuan, pinangunahan ng pagod at mabilis siyang nakatulog. Ilang panahon ang lumipas, isang binata na nagngangalang Fang Yaong ang umupo sa upuan sa harap niya. Binuksan niya ang kanyang bag, kinuha ang isang maliit na kahon ng singsing, at tinitigan ang singsing sa loob ng may maliwanag na ngiti, malinaw na iniisip ang sandaling sa wakas ay magpo-propose siya sa babaeng mahal niya. Kasabay nito, 2 pang pasahero ang naglakad sa pasilyo at aksidenteng nabangga siya. Dahil sa biglaang pagbangga, nadulas ang singsing mula sa kanyang kamay at nadulas sa ilalim ng upuan ni Bina. Dahil sa pagkataranta, binuksan ni Yaong ang flashlight ng kanyang telepono at yumuko upang hanapin ito. Ang kanyang galaw malapit sa paanan ni Bina ay ikinagulat niya na gising. Nang makita niya itong nagsindi ng ilaw malapit sa kanyang mga binti, agad siyang nagkamali ng conclusion. Nang hindi nakinig sa anumang paliwanag, inakala ni Bina ang pinakamasama. Sumabog ang kanyang galit, nagsimula siyang sumigaw, insultuhan siya, at sinaktan pa si Yaong sa harap ng ibang mga pasahero na naging sanhi ng ganap na kaguluhan sa barko. Hindi nagtagal pagkatapos ng kaguluhan, sina Bina at Yaong ay dinala sa harap ng isang opisyal ng seguridad ng barko na gumaganap din bilang isang awtoridad ng pulisya. Sinimulan ng opisyal na tanungin si Yaong at itanong ang kanyang pangalan. Agad na nagpapaliwanag si Yaong, sinasabing ang singsing ay isang mahalagang pamana ng pamilya at naplanuhin niyang mag-propose sa isang tao ng mismong araw na iyon.
Iginiit niya na isa siyang disenteng tao at binanggit pa nga na ang kanyang ama ay dating may hawak ng isang mahalagang posisyon at ang kanyang pamilya ay lubos na iginagalang sa kanilang isla. Malinaw na walang interes ang opisyal sa mahabang kwento at pinutol siya sa pagsasalita, ipinaalala sa kanya na ang kanyang pangalan lamang ang hiniling, hindi ang kanyang kasaysayan ng buhay. Pagkatapos ay lumingon siya kay Bina at tinanong kung ano ang gusto niyang gawin. Ipinaliwanag niya na kung pipiliin niyang iulat ang insidente, pareho sila ay dadalhin sa pinakamalapit na istasyon ng pulis kapag dumaong na ang barko. Sa sandaling marinig ni Bina ang salitang pulis, siya ay nataranta. Tumigas ang kanyang ekspresyon at mabilis niyang sinabi na hindi na kailangan, hiniling sa opisyal na bigyan na lang ng babala si Yaong at hayaan na ang bagay na ito. Sumang-ayon ang opisyal at tiningnan ang kanilang mga tiket. Nang tingnan niya ang tiket ni Bina, ang ekspresyon ng lalaki ay naging seryoso. Ipinaalam niya rito na bumili ito ng upuan sa economy class at inutusan itong bumalik sa kanyang nakatalagang lugar. Doon lamang naging malinaw na nakaupo si Bina sa unang seksyon ng klase nang walang pahintulot. Dahil sa insidente kay Yaong, napilitan siyang bumalik sa hindi gaanong komportableng upuan sa economy. Samantala, nanatili si Yaong na nakatutok sa singsing na nasa kanyang kamay, nawawala sa sarili niyang pag-iisip at walang kamalayan sa nangyayari sa kanyang paligid. Ang hindi niya namalayan ay may ibang tao sa barko na nakapansin din sa singsing. Nang tumayo si Yaong para pumunta sa banyo, sinadya siyang banggay ng lalaking yon, sandali hinawakan ang singsing at palihim na sinukat ito sa laki, habang pinagmamasdan mula sa malayo. Agad na naramdaman ni Bina na may kakaiba. Dahil sa kanyang mga taon ng karanasan bilang isang manloloko, agad niyang nakilala ang pag-uugali ng isa pang manloloko. Nang huminto ang lansang pandagat sa susunod na daungan, bumaba ang kainahinalang lalaki. Nang maramdaman ang problema, sinundan siya ni Bina. Lumapit siya sa lalaki at mabilis na gumawa ng kwento na sinasabing ang kanyang dating kasintahan ay lumalapit mula sa unahan at hinihiling dito na tulungan siyang itago. Nang hindi na naghihintay ng tugon, hinubad niya ang Amerikana nito at isinat ito sa sarili. Sa isang maayos na pagsasanay, palihim niyang kinuha ang singsing ni Yaong mula sa bulsa ng Amerikana. Pagkatapos ay ibinalik niya ang Amerikana, umakto na lumipas na ang panganib at sinabing aalis na siya. Ngunit nang lumingon si Bina upang bumalik sa lansang pandagat, napagtanto niyang umalis na ito. Nagsimula ang takot nang biglang nawala sa kontrol ang sitwasyon. Nagdulot na siya ng kaguluhan kay Yaong. At kung ang singsing ay matagpuan sa kanya, agad na paghihinalaan ng pulisya. Kasabay nito, kanina habang nagkakagulo sa barko, isang naka-frame na larawan ng ama ni Ba ang aksidenteng nadulas sa bag ni Yaong habang hinahanap niya ang singsing. Ang larawang iyon ay isa sa pinakamahalagang pag-aari ni Bina. Ngayon, ang kanyang pinakamahalagang alaala ay nasa kay Yao Dong habang ang singsing na minana ng kanyang pamilya ay nasa kanyang kamay. Balisa at nauubusan ng mga opsyon, pumunta si Bina sa mga awtoridad ng daungan upang humingi ng tulong. Sa halip na solusyon, sinabihan siyang iulat ang bagay sa pulisya. Ang muling pagkarinig ng salitang iyon ay halos masiraan ng loob niya. Dahil wala ng ibang pagpipilian, nagpasya si Bina na dumiretso sa isla ng Dianfeng, ang lugar kung saan nakatira si Yaong. Sa naunang pagtatanong, ibinunyag ni Yaong ang lahat ng kanyang personal na detalye, kaya alam na alam ni Bina kung saan siya hahanapin. Pagdating niya sa isla, dumaan si Bina sa isang beauty salon at nakipag-usap sa dalawang matandang babae. Nang tanungin niya ang tungkol kay Fong Yaong, humagalpak ng tawa ang mga babae at malakas na tinawag ang pangalan. Sa pagkabigla ni Bina, dumating ang mga sagot mula sa lahat ng direksyon habang 12-12 ng mga tao ang sabay-sabay na tugon. Ipinaliwanag ng mga babae na ang Fong ay isang napakakaraniwang pangalan sa isla at halos bawat pamilya ay may anak na lalaki na nagngangalang Fong Yaong. Doon nilinaw ni Bina na ang ibig niyang sabihin ay ang anak ng dating alkalde ng isla. Dahil sa detalyeng iyon, agad na naunawaan ng babae kung sino ang kanyang pinag-uusapan. Hindi nagtagal, sumakay si Bina sa isang demotor na rickshaw at tumungo sa tahanan ni Yaong. Pagdating nila, hindi inaasahang pumasok ang tsuper sa loob at hiniling kay Bina na maghintay sa labas, sinasabing kailangan niyang ipaalam sa pamilya. Maya-maya ay bumalik siya at ipinakilala si Bina sa pamilyang Fang. Nang makita ang singsing na minana ng pamilya sa daliri ni Bina, agad na inakala ng pamilya na siya ang kasintahan ni Yaong. Mainit nila itong tinanggap ng may kabaitan, kuryusidad, at bukas palad ng mga bisig. Sa loob ng bahay, sinubukan ni Bina na ipaliwanag ang sitwasyon. Iginiit niya na hindi siya malapit kay Yaong at pumunta siya para lamang ibalik ang singsing. Ngunit ang kanyang paliwanag ay lalo lamang nakakumbinsi sa pamilya na ang dalawa ay dapat na nagkaroon ng pag-aaway ng isang magkasintahan. Dahil sa pakiramdam na hindi siya nauunawaan at nasa ilalim ng lumalalang pressure, napagpasyahan ni Bina ang pinakamagandang opsyon ay umalis sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, ang nakababatang kapatid ni Yaong, si Yao Shi, ay sumugod. Nagmakaawa siya kay Bina na patawarin ang anumang pagkakamaling nagawa ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag niya na si Yaong ay tunay na nagmamalasakit kay Bina at lubos na nagmamahal sa kanya. Nagmakaawa siya kay Bina na bigyan ito ng isa pang pagkakataon. Patuloy na tumataas ang tensyon sa bahay hanggang sa biglang bumagsak ang ama ni Yaong, si Mr. Fan. Dahil sa kanyang kalagayan at pag-aalala sa kanyang kalusugan, napilitan si Bina na manatili at iwanan ang kanyang planong umalis.
Samantala, pabalik sa lungsod, si Yaong ay abala sa pagsisikap na pahangin ang babaeng kanyang mahal. Dinala niya ito sa isang magic show at nagbihis pa ng isang cartoon costume upang gawing espesyal ang sandaling iyon. Sa kalagitnaan ng pagtatanghal, dinala niya ito sa tanghalan, ipinakita ang sarili sa naghihiyawan ng mga tao, at lumuhad na may hawak na kahon ng singsing. Sumigaw ang mga manonood at hinimok siyang tanggapin ito. Ngunit nang buksan ni Yaong ang kahon ng singsing, nagunaw ang lahat. Agad na nagbago ang ekspresyon ng babae, at si Yaong ay naiwan na tulala. Walang laman ang kahon, wala na ang singsing. Sa ibang lugar, sinubukan ni Bina na lumayo palabas ng ospital nang hindi napapansin, ngunit ang bawat pasilyong kanyang tinatahak ay hinarangan ng mga miyembro ng pamilyang Fong. Nalilito at balisa, hindi sinasadyang nakapasok siya sa departamento ng ginekolohiya. Tiningnan siya ng isang doktor nang may paghihinala, dahilan para mabilis na ipagpalagay ni Bina na siya ay kapamilya ng isa sa mga pasyente bago nagmamadaling umalis. Bago pa man siya makalayo, pinigilan siya ng doktor at ipinaliwanag na sa 3 buwan ng pagbubuntis, ang pagtatapos ay lubos na hindi inirerekomenda, at pinapayuhan siyang alagaan ng mabuti ang sarili. Nang hindi namamalayan ni Bana ito, narinig ng tiyahin ni Yaong na si Jin at ng driver ng rickshaw ang buong pag-uusap. Sumunod ang isang malaking hindi pagkakaunawaan. Sila ay nagpapalagay na si Bina ay 3 buwang buntis, kamakailan ay nakipagtalo kay Fan Yaong, at pumunta sa ospital upang tapusin ang pagbubuntis. Dahil sa pagkabahala, agad nila ibinalik siya sa bahay at sinimulan ang pagtrato sa kanya ng may labis na pangangalaga at pagmamahal. Pumasok si Mr. Fan upang aliwin si Bina at hinimok siyang magpahinga. Tiniyak niya sa kanya na kapag bumalik na si Yaong, ang pamilya ay magsasama-sama at pag-uusapan ang lahat. Nilinaw din niya na hindi nag-iisa si Bina dahil ang buong pamilya ay naroon upang suportahan siya. Kasabay nito, nakatanggap si Yaong ng tawag mula sa kanyang ama na nagtatanong kung gaano katagal niya balak itago ang lahat at inutusan siyang umuwi agad. Hindi naiintindihan ni Yaong ang tinutukoy ng kanyang ama, ngunit ang kanyang tono ay walang puwang para sa pagtatalo. Bago bumalik, tinawagan ni Yaong si Yao Shi upang alamin kung ano ang nangyayari. Tinanong niya kung bakit galit ang kanilang ama. Ipinaliwanag ni Yao Shi na may isang babaeng nagpapakilalang kasintahan niya ang nagpakita sa kanilang tahanan. Noong una ay inakala ni Yaong na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, ngunit idinagdag ni Yao Shi na suot ng babae ang kanilang singsing na pamana ng pamilya. Doon napagtanto ni Yaong na may seryosong mali at nagpasya siyang bumalik sa madaling panahon. Nang gabing iyon, tinangka ni Bina na palihim na lumabas ng bahay. Itinali niya ang mga kumot sa kama at ginawa itong lubod at dahan-daang ibinaba ang sarili palabas ng bintana, umaasang makatakas ng hindi mapansin. Ang hindi niya namalayan ay ang kwarto ng lola ay nasa ibaba ng kanya. Nakaupo ang lola sa tabi ng bintana at nakita niya ito habang bumababa. Kasabay ng pagkakataon, may kumatok sa pinto ni Bina. Dahil sa takot, mabilis na umakyat si Bina sa lubod at nagmamadaling bumalik papasok sa kanyang kwarto. Maya-maya, dumating si Yao Shi na may dalang isang baso ng maligambong na gatas. Nang mapansin niyang pinagpapawisan si Bina at mukhang kinakabahan, tiningnan niya kung may mali. Hindi ito pinansin ni Bina, sinasabing nag-iingat lang siya at nag-aayos ng kwarto. Sa malumanay at mapagmalasakit na tono, pinaalalahanan siya ni Yao Shi na huwag masyadong magpagod habang buntis at sinabihan siyang tawagan kaagad kung may kailangan siya. Ang pag-aalala ay nakaagaw ng pansin ni Bina. Siya ay tumigil sa katahimikan, lubos na naantig ng isang uri ng pangangalaga na hindi niya naranasan dati. Sa mga sumunod na araw, ang pamilyang Fong ay nagbigay kay Bina ng patuloy na pangangalaga at pagmamahal. Tinitiyak nilang kumakain siya sa tamang oras, nakakakuha ng sapat na pahinga, at hindi nakakaramdam ng pag-iisa. Unti-unti, ang init ng sambahayan ay pumupuno sa kawalan na sumunod kay Bina sa halos buong buhay niya. Sinimulan niyang tawagin ang ama ni Yaong na ama, isang simpleng salita na lubhang nakakaantig sa kanya. Nagsimula rin si Bina sa pagtulong sa mga gawaing bahay at minsan ay pinapakain pa ang lola gamit ang sarili niyang mga kamay. Bago niya namalayan ito, nagsimulang maramdaman ni Bina na tunay siyang nasa pamilyang ito. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Nagbago ang lahat sa sandaling sa wakas ay nakauwi na si Yaong. Nakatayo sa harap ng kanyang pamilya. Tiningnan niya ng diretso si Bina at prangkang sinabi na hindi niya ito kasintahan at wala siyang relasyon dito sa lahat. Tahimik na sumang-ayon si Bina, sinasabing tama siya, na walang kwenta ang babae. Pagkatapos ay lumingon at naghanda ng umalis. Hindi doon tumigil si Yaong sa harap ng lahat, patuloy siyang nagsasalita ng masakit tungkol kay Bina at inamin na talagang may gusto siyang ibang babaeng nagngangalang Yuan. Nang marinig ito, isang ideya ang pumasok sa isip ni Bina. Huminto siya, lumingon pabalik sa kanya, at nagsimulang mag-isip ng bagong bersyon ng mga pangyayari. Inaangkin niya na hindi siya kailanman nagsinungaling, sinasabing pinili niyang umalis para sa kaligayahan ni Yaong dahil malinaw na pinili nito ang ibang babae. Inilarawan niya ang sitwasyon na parang iniwan siya ni Yaong para sa iba. Sumabog ang galit ng pamilya Fong nang igiit ni Yaong na ang batang dinadala ni Bina ay hindi sa kanya. Mas lalong lumakas ang kanilang galit at nag-appear sila sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang si Bina pasulong at pinrotektahan si Yaong gamit ang sarili niyang katawan. Ang kanyang ginawa ay itinagulat ng lahat.
Kahit pagkatapos ng lahat ng sinabi ni Yao Ong tungkol sa kanya, sinusubukan pa rin niya itong protektahan. Sa kabila nito, hindi na kayang tiisin ng pamilya ang kanyang presensya sa bahay. Itinaboy si Yao Ong at sinabihang manatili pansamantala kasama ang driver. Samantala, bumalik si Bina sa kanyang silid na may pagtatagumpay. Sumayaw siya sa tuwa, kontento na nakaganti na siya kay Yao Ong. Hindi nagtagal, hinarap muli ni Bina si Yao Ong. Sa pagkakataong ito, hinihingi ang naka-frame na larawan ng kanyang ama na hindi sinasadyang napunta sa kanyang bag. Iginiit ni Yao Ong na wala ito sa kanya. Ang kanyang sagot ay nagpagalit kay Bina at mabilis na lumala ang kanilang pagtatalo sa galit. Sa pagsiklab ng galit, sinampal siya ni Bina. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang driver. Walang pag-aalinlangan, nagkunwari si Bina na si Yao Ong ang bumangga sa kanya. Naloko ng driver, agad na sinuntok si Yao Ong upang ipagtanggol siya. Sa ibang lugar, abala si Mr. Fang sa paglalagay ng mga poster para sa Seeking Championship, isang malaking kaganapan na ginaganap sa panahon ng Sea Festival ng lungsod kung saan nakikipagkompetensya ang mga kabataang lalaki mula sa iba't ibang nayon. Walang kahit isang binata mula sa kanilang nayon ang nagpalista, at gustong-gusto ni Fang na ang kanyang anak ang kumakatawan sa kanila. Upang pilitin siyang pumayag, isinama ni Bina at Yao Shi si Yao Dong pauwi. Pagdating niya, naghain sila ng isang nakakapagod na piging. Pagkatapos ng ilang araw na hindi kumakain, agad na samobo si Yao Ong sa pagkain. Pagkatapos ng ilang kagat, binanggit ni Bina ang ideya na si Yao Ong ay sasali sa kompetisyon, ngunit agad siyang tumanggi. Nang makita ang kanyang reaksyon, iminungkahi ni Jin na alisin ang pagkain sa harap niya. Dahil sa banta na mawawala ang kanyang pagkain, sa wakas ay sumuko si Yao Ong at atubiling pumayag na sumali sa kampyonato. Mula sa araw na iyon, kinuha ni Bina ang buong kontrol sa pagsasanay ni Yao Ong. Itinutulak niya ito sa matinding pang-araw-araw na pag-eehersisyo, nagtatakda ng mahigpit na pisikal na mga schedule ng pagsasanay, at pinilit siyang seryosuhin ang paghahanda. Habang lumilipas ang mga araw, lalong dumarami ang kanilang oras na magkasama. Tahimik, nagsisimulang lumago ang mga bagong damdamin sa pagitan nila. Mga emosyong hindi nila pinlano, ngunit hindi may kakaila ng isa't isa. Kahit na parehong nararamdaman ni Bea at Yao Ong, wala silang lakas ng loob na magsalita ng malakas. Isang araw, dinala ni Yao Ong si Bina sa isang magandang lugar sa pinakamataas na bahagi ng isla. Napakaganda ng tanawin kaya't naiwan si Bina na walang masabi. Inamin niya ang lahat at inamin na kung mayroon siyang pagpipilian, nais niyang tumira doon habang buhay. Ibinahagi ni Yao Ong ang kanyang nakaraan. Ibinahagi niya kung paano palaging sinasabi ng babaeng minsan niyang minahal na napakabata pa nila para manatili sa isang tahimik na lugar na tulad nito. Para sa kanya, ang buhay sa lungsod ay para sa mga kabataan. Habang ang maliliit na isla na tulad ng sa kanila ay para lamang sa mga matatanda. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Bina, natagpuan niya ang dalawang babaeng naghihintay sa kanya. Dumating sila na nagpapanggap na mga matandang kaibigan na naghahanap kay Bina. Ngunit nang magawa nilang makausap siya ng mag-isa, ang kanilang saloobin ay lubos na nagbago. Isa sa kanila ay sarkastiko na pinuri si Bina sa maayos na pagpaplano ng lahat. Inakusahan nila siya ng pagtatangkang lokohin ang pamilyang Fong at iginiit na karapat-dapat sila sa kanilang bahagi. Kung tatanggi siya, nagbanta silang ibubunyag ang nakaraan ni Bina. Ang akusasyon ay nag-iwan kay Bina na tigilan. Sinubukan niyang ipaliwanag na ang pamilyang Fang ay naging parang sarili niyang pamilya at hindi niya kailanman nilayo na linlangan ang sinuman. Di nagtagal, ang matagal nang inaabang ang pagdiriwang ng dagat ay nagsimula na. Ang mga binata mula sa mga nayon sa buong isla ay nagtipon upang makipagkompetensya para sa titulong hari ng dagat. Ipinakita ng bawat kalahok ang kanyang sariling talento, at ang kapaligiran ay napuno ng kasabikan at nagngangalit na hiyawan. Sa gitna ng lahat ng kumpiyansa at enerhiya, pakiramdam ni Yao Ong ay maliit at walang katiyakan. Sa gitna ng napakaraming may kumpiyansang mga kakumpetensya, nagdududa siya kung nararapat ba siya roon. Kahit sa pambungad na pagpapakilala, kitang-kita ang kanyang kaba habang pinipilit niyang manatiling kalmado. Nang oras na para sa pagtatanghal ng talento, nagtanghal si Yao Ong ng isang tradisyonal na lokal na sayaw. Sumayaw siya ng mag-isa habang si Bina ay inaalalayan siya sa pamamagitan ng pagtugtog ng tambol sa tabi niya. Magkasama, ang kanilang pagtatanghal ay maganda at makapangyarihan na nakakuha ng atensyon ng mga tao. Malakas na palakpakan ang pumuno sa arena, at sa huli, si Yao Ong ay kinoronahan bilang hari ng dagat. Paghakbang papalapit ni Yao Ong upang tanggapin ang titulo, may isang tao mula sa mga tao ang tumutol. Ikinatwiran ng lalaki na hindi patas ang panalo ni Yao Ong dahil nakatanggap siya ng tulong habang nagtatanghal. Mabilis na tumugon ang pamilyang Fan ng may pagmamalaki, na sinasabing si Bina ang magiging asawa ni Yao Ong at miyembro ng kanilang pamilya. Ang paliwanag na iyon ang nagpatahimik sa protesta, at tahimik na umatras ang lalaki. Ang tagumpay ni Yao Ong ay nagdulot ng kagalakan sa lahat, lalo na kay Bina, na sumilay sa pagmamalaki. Gayunpaman, kahit sa gitna ng kaligayahang iyon, tahimik na nakagawa si Bina ng desisyon. Alam niyang matatapos na ang kanyang panahon doon. Sa isang pribadong sandali, ibinigay niya ang lahat ng pera niya sa dalawang babae mula sa kanyang nakaraan at hiniling sa kanila na huwag nang muling guluhin ang pamilyang Fong. Nilinaw niyang aalis siya ayon sa sarili niyang kagustuhan nang hindi sinasaktan ang sinuman.
Hindi nagtagal, nakatanggap si Yaong ng isang pakete mula sa isang kaibigan sa lungsod. Sa loob, natagpuan niya ang naka-frame na larawan ng ama ni Bina. Dahil sa kagustuhang ibalik ito, nagmadali siyang hanapin si Bina, ngunit natuklasan na naghahanda na itong umalis. Ipinangako ni Bina sa sarili na kung si Yaong manalo sa kampyonato, aalis siya sa isla. Bago umalis, sinabi niya sa pamilyang Fang ang buong katotohanan para walang anumang hindi pagkakaunawaan na maaaring makaapekto kay Yaong sa hinaharap. Maya-maya ay dumalo si Bina sa kasal ni Bia. Doon, nalaman niyang hindi pa handa si Bia. Nang tanungin ni Bina kung bakit, ipinaliwanag ni Bia na matagal na niya itong hinihintay. Nauunawaan ni Bina na kahit na si Bia ay matigas ang ulo at ay delestiko, ang kanyang nararamdaman sa pag-ibig ay palaging tapat. Ipinakilala si Bina sa magiging asawa ni Bia. Isang lalaking matagal nang alam na hindi siya gusto ni Bina. Upang makuha ang pagtanggap ni Bina, inilagay niya ang kanyang larawan sa pasaporte sa likod ng larawan ng kanilang ama sa frame ng pamilya, na nagpapakita ng kanyang kagustuhang matanggap bilang bahagi ng pamilya. Pagkatapos ng kasal, iniwan ni Bina ang kanyang buhay ng panlilinlang at pinili na mamuhay ng tapat. Nakahanap siya ng trabaho sa isang hotel at nagsimulang bumuo ng bagong buhay.